Akala mo ligtas ka na kapag nakalabas ka sa isang bangungot pero paano kung dala mo na pala ito sa sarili mong anino? Sa kwento ngayong gabi, alamin kung paano ang isang karaniwang binata ay hindi nakaligtas kundi naging bahagi ng sumpa, at kung bakit ang simpleng pagtingin sa salamin ay maaaring maging pinakamalaking kasalanan mo. Ang kwentong ito ay hango sa mga karanasan at sabi-sabi ng mga nakatira sa baryo. Maaaring may halong katotohanan at katang-isip, at inilalahad ito upang magbigay aliw at maghatid ng kaunting kilabot. Hindi ito intensyon na siraan o paratangan ang sinuman, kundi upang ipagpatuloy ang mga kwentong bahagi na ng ating kulturang Pilipino. Kung minsan, may mga lugar na sadyang iniiwasan ng mga tao. Hindi dahil wala itong laman, kundi dahil may misteryong bumabalot dito na walang makapagpaliwanag. Sa isang tahimik na baryo sa probinsya, may isang karinderya na nakatayo sa gilid ng daan. Sa unang tingin ay tila pangkaraniwan lamang, may mesa't bangko, mga nakahilerang lutuan, at amoy ng nilulutong pagkain na umaalingasaw tuwing hapon. Pero ang kakaiba, bihira ang makikitang kumakain dito, at kung meron man, madalas ay mga estrangherong hindi pamilyar sa lugar. Ang mga taga roon, ni minsan ay hindi mo makikitang lumapit. Bakit? Iyan ang tanong ng mga dumadaan. Pero kapag tinanong ang mga nakatira sa baryo, tanging pag-iling o pagbaling ng tingin ang sagot. Para bang may kasunduan silang lahat na huwag pag-usapan ang karinderyang iyon. Isa raw itong lugar na hindi dapat pasukin, lalo na kung gabi. Ang nagsisilbi roon ay isang pamilya, isang ina, isang ama, at 2 nilang anak. Mababait at mapitagan ang kanilang tindig. Palaging may ngiti sa labi kapag may dumarating na parokyano. Pero sa likod ng mga ngiting iyon, may mga matang tila nagmamasid, nagbabantay, at naghihintay ng pagkakataon. Ang mga bata ay bihirang lumabas, at kung lumabas man, madalas ay madaling araw o hating gabi, mga oras na tulog ang karamihan. Ang kanilang presensya ay nakakapagdulot ng kilabot na mahirap ipaliwanag. Ayon sa mga matatanda, bago pa man maitayo ang karinderya, may mga kaso ng pagkawala ng tao sa baryo. Mga mangingisdang hindi na nakabalik, mga batang naglalaro na biglang hindi na natagpuan, at mga manlalakbay na hindi na nakauwi sa kanilang pinagmulan. Nang mabuo ang karinderya, tila ba lalo pang dumalas ang mga kababalaghan. Ngunit walang ebidensyang magdudugtong sa pamilya na may-ari nito. Tila lahat ng nangyayari ay nananatiling misteryo, at lahat ay natatakot na magtanong. Isang gabi, isang binata mula sa kabilang bayan ang napadpad sa lugar. Pagod sa biyahe at uhaw sa pagkain, nadaanan niya ang karinderya. Maliwanag ang ilaw, tila inaanyayahan siyang pumasok. Sa kabila ng kakaibang katahimikan sa paligid, hindi niya napigilan ang tukso ng amoy ng mainit na sabaw at pritong karne. Kaya tinulak niya ang pinto at pumasok. Sa loob, napansin niyang kakaiba ang ayos ng karinderya. Malinis, ngunit parang walang bakas ng iba pang parokyano. Ang bawat mesa ay tila hindi nagagalaw. May mga ulam na nakahain ngunit tila hindi nababawasan. Ang pamilya ay nakatayo, sabay-sabay na nakangiti sa kanya, para bang matagal na siyang hinihintay. Umupo ka, Hijo, sabi ng ina, sabay abot ng isang plato. Ang ama naman ay tahimik lang, nakatitig sa kanya na para bang binabasa ang bawat galaw niya. Ang 2 bata ay nakaupo sa gilid, mga matang hindi kumukurap, nakamasid lamang. Habang nagsisimula siyang kumain, napansin niyang kakaiba ang lasa ng pagkain. Masarap, ngunit may kung anong hindi siya mawari, parang maihalong bagay na hindi pangkaraniwan. At sa bawat subo niya, ramdam niyang hindi lang pagkain ang iniaalok sa kanya, kundi isang bagay na mas malalim, mas madilim, at mas mapanganib. Sa bawat kagat, naramdaman niya ang bigat ng mga matang nakatitig sa kanya. Hindi niya maiwasang mapaisip, ano nga ba ang kinakain ko? At bakit tila napakatuwa ng pamilyang ito na makita akong magpatuloy? Bago pa niya matapos ang plato, may narinig siyang kakaibang kaluskos mula sa kusina. Mahinang ungol, tila ba nagmumula sa loob ng malaking kawali. Napalingon siya, ngunit mabilis na tinakpan ng ama ang takip ng kaserola at mumiti. Walang dapat ipag-alala. Kumain ka lang. Ngunit sa kabila ng ngiting iyon, ramdam ng binata na hindi na siya dapat manatili. Ang kanyang puso ay kumakabog,
at ang kanyang lalamunan ay tila nanunuyo kahit pa may sabaw sa harap niya. At doon niya naisip ang tanong na pilit niyang iniiwasan mula pa nang pumasok siya, bakit walang taga-baryo ang kumakain dito? At mas higit pa, ano nga ba ang tunay na laman ng mga pagkaing inihahain sa karinderyang ito? Hindi pa niya alam, pero ang sagot sa tanong na iyon ay magbabago sa takbo ng kanyang buhay at marahil ng kanyang kaluluwa. Habang nakaupo ang binata sa loob ng karinderya, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin kahit sarado naman ang lahat ng bintana. Ang mga ilaw na nakasabit sa kisame ay bahagyang kumikindat, parang kandilang naupos. Hindi niya maiwasang mapansin na tila may alon ng bulungan na dumadaloy mula sa kusina, mahina ngunit malinaw na parang hindi lamang isang tao ang naroroon. Bawat subo ng pagkain ay nagiging mas mabigat, para bang bawat kagat ay may kahulugang hindi niya palubos na naunawaan. Ang ina ay patuloy sa pagbibigay sa kanya ng ulam, hindi nagtatagal ang kanyang mga kamay, laging may kasunod na pinggan na inilalapag sa mesa. Tikman mo ito, Hijo, sabi nito na may ngiting hindi nawawala sa kanyang labi. Ang ngiti, na sa unay mukhang magiliw, ay unti-unti nang nagiging kakaiba, parang maskara na pilit ipinipinta sa isang mukha na walang tunay na emosyon. Ang ama, sa kabilang banda, ay nakaupo pa rin sa dulo ng mesa, hindi umiimik, hindi rin tumitingin sa pagkain. Ang kanyang mga mata ay tila ba nakabaon lamang sa binata, sinusundan ang bawat galaw na parabang naghihintay ng isang maling kilos. Samantala, ang dalawang bata ay nananatili pa rin sa gilid, nakaupo at hindi gumagalaw. Ang batang lalaki, mga 10 taong gulang, ay may hawak na laruan, isang maliit na manika na iari sa tela. Ngunit kakaiba, dahil ang manika ay may sinulid na tinatahi pa rin, parang hindi pa tapos. Ang batang babae naman, mas bata pa, ay humihimig ng isang awit. Mahina at paulit-ulit. Ang tono ng kanyang pag-awit ay tila ba ninanakaw ang katahimikan ng paligid, isang melodya na parang narinig na ng binata noon sa isang lamayan. Habang tumatagal, hindi niya maiwasang mapansin na ang lasa ng pagkain ay nagbabago. Sa unay matamis at masarap, ngunit ngayon ay may pait, may alat, at may kakaibang aftertaste na hindi niya maipaliwanag. Tila ba may dumidikit sa kanyang dila, at sa bawat lunok ay may pakiramdam na parang hindi lamang pagkain ang pumapasok sa kanyang katawan. Napatingin siya sa karne na nasa harap niya, parang kumikilos, parang pumipintig. Mabilis niyang pumikit at binuksan muli ang mga mata, ngunit pagdilat niya, normal na ulit ang itsura ng pagkain. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng mesa. Akala niya iguni-guni lang, pero nang tumingin siya sa baso ng tubig, malinaw na may bahagyang pag-alon ang laman nito. Hindi bumabagsak ang mga gamit, pero may kakaibang enerhiya na dumadaloy sa paligid. Sa labas, biglang tumahimik ang mga kuliglig, pati ang ihip ng hangin ay tila tumigil. Ang baryo na dati maingay at puno ng buhay ay biglang nagmistulang sementeryo. Bumalik ang kanyang tingin sa ama ng pamilya, at doon niya napansin, hindi kumukurap ang lalaki. Ang mga mata nito ay nanlalalim, tila ba may anino na nakakulapol sa mga gilid. Sa bawat paghinga ng lalaki, may tunog na parang huni ng ibon, hindi normal para sa isang tao. Ang ina naman ay patuloy lang sa pagngiti, ngunit ng sandaling iyon, napansin niya ang gilid ng mga labi nito, may maninipis na bakas ng dugo, halos hindi halata kung hindi mo titigan ng mabuti. Bigla may kumalabog mula sa kusina. Isang mabigat na bagay ang tila bumagsak sa sahig. Pasensya na, Hijo, mabilis na sabi ng ina, tumayo at nagmamadaling pumunta roon. Ngunit bago pa tuluyang makapasok, nakita ng binata na saglit na bumukas ang pinto ng kusina. Sa loob, may aninong kumikilos. Hindi niya mawari kung tao ba o hayop, ngunit sigurado siya, may gumagalaw. Isang mahabang anino na parang nakayuko, at sa gilid nito, may nakabitin na tila mga braso. Mabilis na sinarado ng ina ang pinto, ngumiti muli at nagpatuloy sa pagsasabing, walang dapat ipag-alala. Nagugutom lang ang mga alaga. Sa sandaling iyon, nanindig ang balahibo ng binata. Mga alaga? Tanong niya sa isip. Hindi niya alam kung narinig lang ba niya ng mali o talagang iyon ang sinabi ng babae. Habang siya'y nakatulala, napansin niyang nakalapit na sa kanya ang dalawang bata. Hindi na sila nakaupo sa gilid. Nasa tabi na sila ng kanyang mesa, parehong nakatitig sa kanyang plato.
Ang batang lalaki ay mahigpit pa rin ang hawak sa manikang tela, ngunit ngayon ay tinutusok-tusok nito gamit ang karayom, at sa bawat tusok, ramdam ng binata na may kirot sa kanyang braso. Napatingin siya sa kanyang balat, may bahagyang gasgas na bigla na lamang lumitaw. Ang batang babae naman ay hindi na humihimig, bagkus ay bumulong. Hindi niya marinig ng malinaw, ngunit may mga salitang paulit-ulit. Huwag kang titigil, huwag kang titigil, pinilit niyang bumangon, ngunit mabigat ang kanyang katawan. Ang bawat galaw niya ay parang nilulunod sa isang hangin na mas makapal kaysa normal. Naroon ang ama, nakamasid pa rin, hindi kumikilos ngunit tila ba siya ang maihawak ng lahat ng enerhiya sa silid. Ang mga bata, papalapit ng papalapit. At mula sa kusina, unti-unting lumalakas ang ungol, isang ungol na hindi pang tao, kundi parang pinaghalong sigaw at iyak ng maraming kaluluwa. At sa sandaling iyon, napagtanto ng binata, hindi na siya isang bisita rito. Isa na siyang bahagi ng kanilang hapag. Nanlamig ang binata habang nararamdaman niyang papalapit ng papalapit ang dalawang bata. Ang bawat hakbang ng kanilang maliliit na paa sa sahig ay parang hampas ng bakal sa kanyang dibdib. Nakatitig sila sa kanya na para bang siya ay isang bagay na inaangkin, hindi isang bisita. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ramdam niyang bawat oras na lumilipas ay mas lalo siyang nawawalan ng kontrol sa sarili. Parang may bigat na pumipigil sa kanya, at ang kanyang katawan ay dahan-dahang nagiging mahina. Bakit ka titigil? Bulong ng batang babae na ngayon ay nasa tabi na ng kanyang upuan. Ang tono nito ay hindi na inosente, kundi parang isang matanglawin na nakakita ng biktima. Ang batang lalaki naman ay patuloy sa pagtusok ng manika gamit ang karayom, at sa bawat tusok ay ramdam ng binata ang panibagong kirot na bigla na lamang sumusulpot sa kanyang bala. Nang minsan ay tinusok ng bata ang dibdib ng manika, sabay hawak ng binata sa kanyang dibdib, dahil doon mismo siya nakaramdam ng matalim na hapdi, para bang may pumasok na karayom sa laman niya. Hindi niya alam kung tatayo ba siya o tatakbo, ngunit nang subukan niyang iangat ang kanyang katawan, biglang humawak ang ama ng pamilya sa mesa. Hindi ito nagsalita, hindi kumilos ng malaki, ngunit biglang bumigat ang buong paligid. Ang mga pinggan ay sabay-sabay na umingay, para bang may puwersang hindi nakikita na kumakapit sa lahat. Ang binata ay bumalik sa pagkakaupo, halos hindi na makagalaw. Mula sa kusina, narinig niya ang mas malakas na ingay. Hindi na ito simpleng ungol kundi isang tila pag-iyak ng sanggol na sinasabayan ng hagulgol ng matatanda. Parang maraming boses na pinagsama, nagmumula sa isang nilalang. Napatitig siya sa pinto ng kusina na bahagyang nakabukas, at sa likod ng dilim ay gumalaw ang isang anino. Humahaba ito, kumikilos na parang may sariling buhay, dahan-dahang gumagapang sa sahig. Ang ina ay lumabas mula sa kusina, dala ang isang malaking mangkok na tinatakpan ng takip. Mainit pa, sabi nito na nakangiti, pero bakas ang pawis sa kanyang noo, tila pinipigilan ang isang bagay na gustong kumawala mula sa ilalim ng takip. Nang inilapag niya iyon sa mesa, kumalabog ito ng malakas, at sumingaw ang isang amoy na hindi na kayang itago. Hindi iyon amoy ng pagkain, kundi parang pinaghalong bulok na karne at dugo. Napahawak ang binata sa kanyang bibig, halos masuka, ngunit ramdam niyang hindi siya makakapagsuka kahit pilitin. May kung anong pumipigil sa kanyang lalamunan. Ang batang babae ay ngumiti ng malawak at bumulong, kainin mo, sabay turo sa mangkok na nanginginig na parang mailaman na buhay. Ngunit bago niya pa man magalaw ang kanyang mga kamay, biglang may marinig silang yabag mula sa labas ng karinderya. Malalakas, mabilis, tila nagmamadali. Ang buong pamilya ay biglang napalingon. Ang ama ay kumunot ang noo, at ang ina ay mabilis na tinakpan muli ang mangkok. Ang dalawang bata ay sabay-sabay na tumahimik, nakatigil na parang mga estatwa. May kumatok. 3 beses, sunod-sunod, malakas. Magbukas kayo, boses ng isang lalaking matigas at may edad, sigaw mula sa labas. Ang binata ay napalunok, tila isang pagkakataon para makaligtas. Ngunit sa halip na buksan, tinignan siya ng pamilya, sabay-sabay na parang nag-uusap gamit ang mga mata lamang. Ang ina ay ngumiti ng malamig. Walang tao rito, bulong nito, pero malinaw na ang lalaki sa labas ay patuloy sa pagkakatok. Mula pa noong 1 linggo may nawawala na namang bata. Alam kong may alam kayo, sigaw ng lalaki mula sa labas.
Dito nagsimulang maghalo ang kaba at pag-asa sa dibdib ng binata. Sino ang lalaking iyon? Bakit siya nagtatangka na pasukin ang karinderya? Ngunit mas nakakatakot ang naging reaksyon ng pamilya. Ang ama ay tumayo sa wakas, mabigat ang bawat yapak papunta sa pintuan. Hindi niya ito binuksan, bagkus ay tumingin lamang sa kahoy na pinto, at biglang tumahimik ang lahat. Ang ingay ng mga yabag at sigaw mula sa labas ay tila biglang naglaho, parang nalunod sa hangin. Ngunit ang binata ay sigurado, may tao sa labas. Naroon, sumisigaw, kumakatok, ngunit hindi na marinig. Parang sinipsip ng mismong karinderya ang lahat ng tunog. Habang nananatili siya sa kanyang upuan, ramdam niyang ang lugar na iyon ay hindi lamang kainan. Isa itong kulungan, isang lambat na sumasalo sa sinumang nagkamaling lumapit. At siya, wala na siyang ligtas. Bigla, naramdaman niyang may dumampi sa kanyang paa. Pagtingin niya, ang aninong gumagapang mula sa kusina ay nakabalot na sa ilalim ng mesa, dahan-dahang umaakyat patungo sa kanyang mga binti. Mainit, malagkit, at parang may maliliit na kamay na humahawak sa kanya. Hindi niya maiangat ang kanyang mga paa, at sa bawat segundo ay mas lumalakas ang kapit. Ang batang lalaki ay biglang tumawa ng mahina, sabay tusok muli sa manika, ngunit ngayon ay sa hita. Napangiwi ang binata sa sakit. Ang batang babae naman ay muling bumulong, ngunit ngayon mas malakas, hindi ka na makakaalis. At doon niya napagtanto, hindi lamang siya kinukulong ng pamilyang ito, may iba pang puwersa sa loob ng karinderya, isang nilalang na hindi niya pa nakikita ng buo, ngunit malinaw na siya ang susunod na pag-aari nito. Ang buong katawan ng binata ay nanginginig na, hindi lamang dahil sa lamig kundi dahil sa pakiramdam na ang mismong lugar ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ang aninong gumagapang mula sa kusina ay mas mabilis na ngayong kumikilos, para bang may isip, dumudulas sa ilalim ng mesa at unti-unting pumapaitaas sa kanyang tuhod. Para siyang may libo-libong kamay na maliliit, sabay-sabay na humahaplos at kumakapit, pinipigilan siyang makagalaw. Ang bawat hinga niya ay nagiging mabigat, at sa bawat paghinga ay parang mas lumalapit siya sa tuluyang pagkawala ng sarili. Ang ama ng pamilya ay nakatayo pa rin sa pintuan, nakatalikod sa kanila, tahimik na parang isang bantay. Ngunit napansin ng binata na ang kanyang anino ay kakaiba, hindi ito akma sa direksyon ng liwanag. Ang anino ay gumagalaw ng sarili, umaabot sa dingding, at parang may mga hugis ng ibang mukha na nakabaon dito, mga bibig na bumubukat nagsasara na tila ba humihingi ng tulong. Ang ina naman ay nakatayo sa tabi ng mesa, hawak ang takip ng mangkok na inilapag kanina. Hindi pa rin niya ito binubuksan, ngunit ramdam ng binata na anumang oras ay maaring kumawala ang laman nito. Ang mangkok ay patuloy sa pag-uga, tila may buhay sa loob, at ang amoy na lumalabas ay mas lalo pang tumitindi, masangsang, mapait, nakakasulasok, at hindi na niya alam kung paano niya natitiis ang hanging pumapasok sa kanyang ilong. Ang dalawang bata ay hindi na nakangiti. Ang batang babae ay nakadikit na sa kanyang balikat, bulong ng mga salitang hindi niya maintindihan, parang wika na hindi na ginagamit ng mga tao, mabigat sa pandinig, nakakapagpatayo ng balahibo. Ang batang lalaki naman ay patuloy na tinutusok ang manika, at ngayon ay kitang-kita ng binata na bawat tusok ay nag-iiwan ng marka sa kanyang balat. Sa kanyang braso, sa kanyang hita, may mga sariwang gasgas at pasa na bigla na lamang sumusulpot. Nais niyang sumigaw para humingi ng tulong, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang lalamunan ay para bang tinatalian ng lubid. At doon niya narinig muli ang boses mula sa labas ng karinderya. Mahina na ngayon, para bang nalulunod sa kapal ng hangin, ngunit malinaw, lumabas ka. Tumakbo ka bago mahuli ang lahat. Sigaw iyon ng lalaking kanina ay kumakatok. Ngunit paano siya tatakbo kung mismong katawan niya ay nakapako na sa upuan? Sinubukan niyang igalaw ang kanyang mga paa, ngunit lalo lamang humigpit ang kapit ng aninong gumagapang. At nang siya ay mapatingin sa kusina, nakita niyang mas marami pa ang lumalabas, hindi na isa, kundi napakaraming hugis ng anino, magkakakabit, gumagapang na parang alon ng kadiliman. Biglang naglakad ang ina palapit sa kanya, hawak ang takip ng mangkok. Kumain ka, Hijo, malamig ang tinig nito. Huwag kang matakot. Masasanay ka rin.
At bago niya pa man makatanggi, dahan-dahan nitong inangat ang takip. Sa loob ng mangkok ay hindi pagkain, kundi isang bagay na hindi niya kayang bigkasin. Parang laman loob na kumikilos pa, nababalot ng dugo at nanginginig na para bang buhay pa. At mula roon ay mailumabas na mahabang huni ng isang sanggol na umiiyak, humahalo sa iyak ng maraming tinig na matagal nang nakakulong. Napaatras siya, ngunit wala siyang matakbuhan. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang batang lalaki na tumatawa na ngayon, ang manika ay halos mapuno na ng karayom. Ang batang babae ay hindi na bumubulong sa kanyang tainga, bagkus ay nakatitig na sa kanya na para bang naghihintay ng kanyang pagbagsak. Ang kanyang dibdib ay halos sumabog sa kaba. At doon niya napansin, ang pader ng karinderya ay unti-unting nagbabago. Ang mga lumang tabla ay nagmumukhang balat, at sa bawat sulok ay may bakas ng kamay na kumakapit mula sa loob, parang may mga taong nakabaon sa mismong dingding ng lugar. Ang kanilang mga mata ay nakadilat, at lahat sila ay nakatingin sa kanya. Hindi ka makakaalis, bulong ng ama, hindi man siya lumilingon. Sa sandaling pumasok ka rito, isa ka na sa amin. Ang binata ay halos mawalan na ng ulirat, ang kanyang ulo ay umiikot, ang kanyang katawan ay nagiging manhid. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang bahagi ng kanyang isip ang patuloy na lumalaban. May boses pa rin mula sa labas na paulit-ulit na sumisigaw, humihingi ng kanyang lakas ng loob. Ngunit habang siya ay nakaupo roon, ramdam niyang ang bawat segundo ay naglalapit sa kanya sa hindi maiiwasang kapalaran, isang kapalaran na mas masahol pa kaysa kamatayan. At nang sumilik siya sa ilalim ng mesa, doon niya nakita ng malinaw, ang aninong gumagapang ay hindi basta dilim. Isa itong kumpol ng mga kamay at mukha, pinagdikit-dikit, nakanganga, nakatingin sa kanya na parang gutom na gutom. Dahan-dahan itong umaakyat, at bago niya pa man mailayo ang kanyang mga mata, isa sa mga bibig nito ay bumuka at naglabas ng mahabang sigaw na tumagos sa kanyang buong pagkatao. Hindi na niya alam kung hanggang saan pa ang kanyang kayang tiisin. Hindi na alam ng binata kung paano pa siya makakawala. Ang aninong gumagapang mula sa ilalim ng mesa ay halos umabot na sa kanyang dibdib, mahigpit ang kapit at parang hinihigop ang init ng kanyang katawan. Ang bawat hinga niya ay nagiging mas mabagal, mas mabigat, at pakiramdam niya ay para na siyang natutunaw. Ngunit bago pa siya tuluyang lamunin ang takot, biglang may nangyari, ang mangkok na hawak ng ina ay biglang bumukas ng kusa, at mula roon ay lumabas ang isang bagay na hindi niya akalaing makikita. Isang maliit na ulo ng bata, nanginginig, nanlilisik ang mga mata. Ngunit ang pinakakakilakilabot, kamukha nito ang batang babae na nakatayo sa tabi niya. Magkapareho mula sa buhok hanggang sa mga mata. Napasigaw siya, ngunit walang tunog na lumabas. Ang batang babae sa tabi niya ay ngumiti lamang, sabay sabing, hindi lang ako ang nandito. Napatitig siya sa pamilya, at doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya napansin kanina. Ang bawat isa sa kanila, ang ina, ang ama, ang dalawang bata, ay mayroong anino na hindi akma sa kanilang katawan. Parang may iba pang nilalang na nakakabit sa kanila, sumasabay sa bawat galaw, ngunit mas malaki, mas madilim at mas nakakatakot. Para bang sila ay mga sisidlan lamang ng kung anong mas masahol na nilalang. Biglang naramdaman niyang ang sahig ng karinderya ay gumalaw. Hindi lang basta ugong o kaluskos, kundi mismong sahig ay para bang humihinga. Ang mga tabla ay umaangat, at mula sa pagitan nito ay may mga matang tumitingin sa kanya. Ang bawat mata ay puno ng puot at gutom, at sabay-sabay silang nagbubukas ng kanilang mga bibig na walang dila, puro sigaw lamang ang lumalabas. Ang binata ay halos mawalan ng malay, ngunit doon niya narinig muli ang boses mula sa labas, mas malakas na ngayon, alam ko kung nasaan ka. Labanan mo sila bago mahuli ang lahat. Napatingin siya sa pinto, ngunit ang ama ay nakatayo pa rin doon, nakaharang, walang galaw, ngunit sapat na ang kanyang presensya para pigilan ang kahit na anong pagtakas. Ang kanyang mga mata ay hindi na basta tao, pulang-pula na ito, parang baga na nagbabaga. Ang kanyang anino ay kumakawala na sa kanya, at unti-unti nang nagiging isang hiwalay na nilalang na may maraming mukha. Ang ina ay lumapit sa binata, inilapit ang mangkok sa kanyang mukha. Sa loob nito, hindi lang isa kundi maraming ulo ng bata ang lumabas, lahat ay umiiyak,
lahat ay humihingi ng tulong. Ngunit ang pinakanakakagulat, isa sa mga ulo ay kamukhang-kamukha niya. Mismong mukha niya, nakadilat, nakanganga at umiiyak ng dugo. Napaatras siya sa kanyang upuan, halos mabuwal, ngunit hinawakan siya ng batang lalaki sa braso. Sa oras na iyon, hindi na ito mukhang bata. Ang kanyang mga mata ay nagdilim, at ang kanyang ngiti ay lumaki ng sobra, halos umabot sa kanyang tenga. Matagal na naming hinihintay ang isa tulad mo, sabi nito. At doon niya naintindihan ang mas masahol na katotohanan. Hindi lang basta pagkain ang hinahanap ng pamilyang ito. Hinahanap nila ang mga kaluluwa ng mga taong mapapadpad sa kanilang lugar, at ngayon, siya ang napili. Naramdaman niyang ang kanyang katawan ay nagsisimula ng hatiin ng anino. Ang kanyang kamay ay unti-unting nagiging transparent, para bang hinihigop ng dilim. Ang kanyang boses ay hindi makalabas, at ang kanyang paningin ay nagiging malabo. Ngunit bago siya tuluyang mawala, isang malakas na dagundong ang yumanig sa buong karinderya. Ang pinto ay biglang bumukas. Isang matandang lalaki ang pumasok, may hawak na lumang lampara at isang baston. Ang kanyang mukha ay puno ng peklat, at ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin sa pamilya. Tama na, sigaw nito. Ang liwanag ng lampara ay biglang kumalat, at ang mga anino ay saglit na umatras. Ngunit hindi pa rin ligtas ang binata. Sa halip na tuluyang mawala ang mga nilalang, mas lalo silang nagalit. Ang buong karinderya ay umuga, at mula sa kusina ay lumabas ang isang napakalaking hugis, isang nilalang na hindi pa niya kailanman nakita, ngunit malinaw na iyon ang pinagmumula ng lahat ng lagim. Ang kanyang mga mata ay lumalaki, ang kanyang puso ay bumibilis, at ang kanyang isip ay halos bumigay. Ang tanging tanong na umiikot sa kanyang utak, makakaligtas pa ba ako rito? At dito, iiwan muna natin ang kwento sa puntong iyon. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ng binata, ano ang gagawin mo? Sa palagay mo ba, makakaligtas siya o tuluyan ng magiging bahagi ng karinderya? Iwan mo ang iyong sagot sa mga komento, at baka ikaw mismo ang susunod na makaranas ng takot na ito. Nanginginig pa rin ang katawan ng binata habang nakatitig sa karinderya na ngayon ay parang isang bangungot na hindi na matatapos. Ang mga anino ay kumikilos ng mas mabilis, mas mapanganib at tila gutom na gutom sa kanyang kaluluwa. Ang matandang lalaki na mailampara ay sumugod sa gitna, inihampas ang kanyang baston sa sahig. Mula sa lampara ay lumabas ang nakasisilaw na liwanag na saglit na nagpalayo sa mga halimaw. Ngunit hindi iyon sapat, dahil mula sa kusina ay tuluyan ng lumabas ang nilalang na pinagmumulan ng lahat ng lagim. Hindi ito basta-bastang anino o engkanto, isa itong dambuhalang nilalang na parang pinagtagpi-tagping katawan ng iba't ibang bata at matatanda. Ang ulo nito ay may tatlong mukha na umiiyak, tumatawa at sumisigaw. Ang mga braso ay mahahaba, puno ng kuko na tila matutulis na bakal, at ang tiyan nito'y bukas, punang mga matang patuloy na gumagalaw. Sa bawat paghinga nito, ang paligid ay lumalamig at ang hangin ay nagiging mas mabigat. Ang pamilya ng karinderya ay biglang lumapit sa dambuhalang iyon, at doon napagtanto ng binata ang nakakatindig balahibong katotohanan, sila pala ay hindi hiwalay na mga tao. Sila ay bahagi lamang ng halimaw, mga sisidlang ginagamit nito upang makapagtago at makapambiktima. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting nagiging transparent, bumabalik sa dambuhalang nilalang, na ngayon ay mas nagiging buo at mas nakakatakot. Tumakbo ka na, bata, sigaw ng matandang lalaki habang itinututok ang lampara sa halimaw. Habang kaya mo pa. Ngunit alam ng binata na wala nang matatakbuhan. Ang pinto ay nagiging isa ng malaking bunganga na may mga ngipin, at ang mga bintana ay nagiging mga mata na nakatitig sa kanya. Kahit saan siya lumingon, puro bitag, puro dilim, puro kamatayan. Naisip niyang wala na siyang ibang paraan kundi lumaban. Kumuha siya ng kutsilyong nakita sa lamesa at agad na inundayan ang kamay ng batang lalaki na patuloy na kumakapit sa kanya. Ngunit imbes na dumugo, ang sugat ay naglabas ng itim na usok na agad pumulupot sa kanyang braso, mas lalo siyang pinahina. Napahiyaw ang binata, halos mawala ng ulirat, ngunit naramdaman niya ang matandang lalaki na itinulak siya palayo. Huwag kang bibigay. Kaya mo silang labanan, ang liwanag mo mismo ang kailangan, sigaw nito.
Hindi niya maintindihan ang ibig sabihin, ngunit ramdam niya na ang lampara ay unti-unting nawawalan ng liwanag. Ang matanda ay dahan-dahang hinihigop ng mga anino, hanggang sa makitang ang kanyang katawan ay nagsisimula ng lamunin ng halimaw. Bago siya tuluyang mawala, iniabot niya ang lampara sa binata. Ikaw na ang magtapos nito, nanginginig ang mga kamay ng binata habang hawak ang lampara. Ang halimaw ay palapit ng palapit at ang mga mukha nito ay sabay-sabay na nagsasalita. Wala kang magagawa. Isa ka na sa amin. Ngunit sa sandaling iyon, isang kakaibang init ang naramdaman niya mula sa lampara. Parang may kumikislap sa kanyang dibdib, isang liwanag na matagal nang nakatago. Naalala niya ang tinig na narinig niya mula sa labas kanina, labanan mo sila bago mahuli ang lahat. At doon niya naintindihan. Itinaas niya ang lampara at buong lakas niyang itinapat sa halimaw. Ang liwanag ay biglang sumabog, mas maliwanag pa kaysa araw, at isa-isang nagsisigaw ang mga mukha ng nilalang. Ang pamilya ay nagkakikisay, ang mga anino ay naglaho, at ang buong karinderya ay yumanig ng parang guguho. Ngunit hindi ganoon kadali ang pagtatapos. Sa huling sandali, bago matunaw ang halimaw, isang nilalang nakahawig mismo ng binata ang lumabas mula rito. Kopya niya, parehong mukha, parehong katawan, parehong boses. Ngunit ang mga mata nito'y puno ng dilim. Hindi mo ako mapapatay, sabi ng kopya. Ako ang tunay at ikaw ang anino. Natigilan ang binata. Hindi niya alam kung alin ang katotohanan. Sino nga ba talaga siya? Ang liwanag mula sa lampara ay nagsisimula ng maglaho at kailangan niyang pumili. Itutok ba niya ang huling alab sa halimaw o sa kanyang sariling kopya? Sa isang iglap, narinig niya muli ang tinig ng matanda sa kanyang isipan, pumili ka. Isa lang ang makakalabas. At dito natapos ang eksena, nabitin ang lahat, hindi pa tiyak kung sino ang mananatili. Ang binata ba? O ang anino na kamukha niya? At ngayon, tatanungin ko kayo, kung ikaw ang nasa kalagayan ng binata, sino ang tatargetin mo ng lampara? Ang halimaw na sumisilang sa lahat ng lagim, o ang kopya mong nagsasabing ikaw ang anino? Humihingal na nakatayo ang binata, nanginginig ang kamay habang hawak pa rin ang lampara na unti-unti nang nawawala ng liwanag. Sa harap niya ay naroon ang kopya niyang naglalakad palapit, nakangisi, at ang mga matang parang kumukulo sa itim na apoy. Ako ang totoo, bulong nito na tila umaalinggaw sa lahat ng sulok ng karinderya. Ikaw ang anino. Isa ka lang panandali ang alaala na kailangan ng burahin. Napalunok ang binata at ramdam niyang mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nais niyang sumigaw, nais niyang takbuhan ang lahat, ngunit alam niyang wala nang matatakbuhan. Ang paligid ay gumuho na, ang mga dingding ay unti-unting natutunaw na parang hinahabol ng liwanag mula sa lampara. Sa isang iglap, nakapagdesisyon siya. Itinapat niya ang lampara hindi sa halimaw na natutunaw, kundi sa kopya niya mismo. Sa sandaling sumabog ang liwanag, narinig niya ang napakalakas na sigaw, ngunit hindi niya matiyak kung iyon ba'y mula sa kanyang kopya o mula sa kanyang sariling bibig. Pagdilat niya, wala na ang karinderya. Ang paligid ay tila isang abandonadong lot na puno ng abo at abo lamang, parang wala talagang nakatindig na gusali roon. Sa gitna ng abo ay naroon ang lampara, basag na, at ang liwanag nito'y tuluyan ng naglaho. Ang hangin ay malamig pa rin at ang katahimikan ay nakabibingi. Napaupo ang binata, nanginginig at hindi alam kung totoo ba ang lahat ng kanyang pinagdaanan o isang bangungot lamang. Ngunit sa ilalim ng kanyang mga kuko, nakita niyang may naiwan pang bakas ng itim na usok na hindi mawala-wala, parang marka na hinding-hindi na matatanggal. Habang lumalakad siya palayo, ramdam niya ang mga matang nakamasid mula sa bawat sulok ng dilim. Hindi na niya naririnig ang mga tinig ng pamilya, ngunit minsan-minsan ay sumisipol ang hangin na parang bulong ng batang tumatawag sa kanyang pangalan. Lalo siyang nangilabot nang marinig niya ang pamilyar na tinig ng kopya niya, mahina ngunit malinaw, hindi pa tapos. Hindi ikaw ang nanalo. Dali-dali siyang naglakad papunta sa kalsada, at laking ginhawa nang makita niyang may ilang ilaw mula sa malalayong bahay. Ngunit ang ginhawang iyon ay napalitan ng kaba nang may dumaang mga taong lokal na nakatingin sa kanya na para bang isa siyang kakaibang nilalang.
May bulungan, may tumuturo sa kanya, at narinig niya ang salitang, isa na naman ang nakaligtas, bago siya tinabig palayo. Para bang alam ng mga tao kung ano ang nangyayari sa karinderyang iyon, ngunit pinipili nilang hindi makialam. Pag-uwi niya, hindi na nawala sa isipan niya ang karanasan. Sa tuwing siya'y tatakip ng mata upang matulog, nakikita niya ang kopya niyang nakangiti, nakatayo sa madilim na sulok ng kanyang kwarto. Kapag siya'y naglalakad sa kalsada, pakiramdam niya ay may isa pang pares ng yapak na sumusunod, laging eksaktong kapareho ng tunog ng kanya. Kapag tumitingin siya sa salamin, may mga sandaling nakikita niyang hindi eksakto ang galaw ng kanyang refleksyon, minsan nahuhuli, minsan nauuna. At sa bawat pagkakataon, naririnig niya ang bulong, babalik ako. Isang gabi, habang naglalakad siya pauwi, nadaanan niyang muli ang dating lugar kung saan nakatayo ang karinderya. Wala na roon kundi lumot at damo, parang walang gusali kailanman. Ngunit sa gitna ng damo ay may nakatayong bata, ang parehong batang unang nag-abot sa kanya ng tubig noong una siyang pumasok sa karinderya. Tahimik itong nakatingin sa kanya, may hawak na baso, at unti-unti itong ngumiti bago naglaho sa hangin. Napatigil ang binata, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Doon niya napagtanto na bagamat nakalabas siya, maaaring dala niya ang sumpa ng karinderya. Hindi na siya nakatakas, dala-dala na niya ito sa kanyang pagkatao. At marahil, balang araw, siya mismo ang susunod na magiging anino na magpapanggap bilang karaniwang tao upang makahila ng susunod na biktima. Sa gabing iyon, natulog siya ng hindi maayos, pinipilit kumbinsihin ang sarili na nakaligtas siya. Ngunit nang bumangon siya kinaumagahan at tumingin sa salamin, muntik na siyang mawalan ng ulirat, dahil ang refleksyon niya ay nakatingin pa rin sa kanya, ngunit hindi ito gumalaw kasabay niya. At bago pa niya mapikit ang mga mata, nakita niyang umiti ito ang parehong ngiti ng kopya niya sa karinderya. At ngayon, iiwan ko na sa inyo ang tanong, kung ikaw ang nasa kalagayan ng binata, paano mo haharapin ang katotohanang maaaring dala mo na ang sumpa? Ano ang gagawin mo kung isang araw, makita mong ang refleksyon mo mismo ay hindi na ikaw? Sa tingin niyo ba'y makakaligtas pa siya, o simula pa lamang ito ng mas malang bangungot? I-comment nyo ang mga opinyon nyo sa baba, at sabihin nyo kung gusto nyong ipagpatuloy pa natin ang kwento.